Alright, magandang hapon sa inyong lahat. Tatlong bagay po ang pag-uusapan natin ngayon. Itong si Cheese Escudero. Binanatan yung 5 kasamahan niyang senador. Ito yata yung 5 nag-against. O kilala nyo na kung sino yan. Nabuisit na siguro si Cheese. Ang sabi dak-dak pa rin ang dak-dak. Mamaya pag-usapan po natin yan. At ito naman si Tess Daman versus Bad Boy. Muntik na pong magsapukan. Sinugod na eh. Sinugod na ni Binoy, no? Ni Bad Boy. Umamba na nga si Bad Boy. Inambaan na eh. Pag-usapan din po natin mamaya yan. At itong si Amy Marcos, mayroon po siyang speech, yung kanyang boto na pabor dun sa motion ni Senator Cayetano at Bato de la Rosa. At nag-explain siya, no? Parang nag-speech siya. Alam nyo, bilib ako kay Amy. Patuloy niyang pinoprotektahan si VP Sara. Talagang siguro hindi nasayang yung boto natin, no? Hindi pa naman tayo binubudol. sa ngayon, no? Sa ngayon. Pero mukha naman talagang seryoso si Amy at talagang pinagtatanggol niya, pinoprotektahan niya si VP Sara. At napakaganda yung parang speech niya. Mamaya paparinig ko sa inyo. So dito po tayo kay Senator Cheese Escudero. Pakinggan po natin yung latest interview ni Cheese Escudero. Sir, clarification lang po. Sa pagbalik ng articles of impeachment sa House, yung jurisdiction nasaan na? Meron pa po bang jurisdiction ng impeachment court or bumalik sa kanila? Walang nagsabing na wala ng jurisdiction. Pakibasa po yung motion ni Alan. Pakibasa po yung siguro hindi ng panawagan ko dun sa 5 kasamahan naming dakdak pa rin ang dakdak sa dismissal. Nakalagay doon, without dismissing, without terminating. So, the impeachment court retains its jurisdiction. To my mind, that's why we issued summons. How can we issue summons if we do not have jurisdiction? And remember, the order issuing summons came after the vote. Alright. Putulin na natin, no? Ayan ang sinabi ni Cheese doon sa 5 niyang kasamahan. Medyo na-hit niya, no? Nabanatan niya ng very light, pero ano yun, masakit yun. Sabihan ka, dakdakan ng dakdak. Ha? Sino-sino ba yan? Ha? Grabe. Grabe po yan, no? Sino-sino ba yung 5 na yan, ano? Yan ba yung bumoto against sa motion ni Bato at ni Alan Peter Cayetano? Yung iba dyan, kilala natin, gigil yan na ma-impeach si VP Sara. O, sino-sino ba yan? O, unang-una na si Risa Hontiveros. Oo, isa yan. Sa gigil na ma-impeach si VP Sara. Bakit kanyo? Kasi gusto niyang maging presidente sa 2028. O, diba? Sinabi niya yan nung nakaraang press con niya. At willing siyang tumakbo sa higher position. Tinanong po sa kanya yan eh. Willing siyang tumakbo sa higher position sa 2028. At inuulot na nga siya ni Trillanes. Si Trillanes, ang sabi niya, ang pambato niya sa 2028 ay si Risa Hontiveros. Baka kunin siyang vice president. Alam niyo na, gamitan lang din, ano? So si Trillanes ay vice president, and then si Risa Hontiveros ang presidente sa 2028. Pero kung talagang balak tumakbo ng president ni Risa Hontiveros sa 2028, ay bakit hindi siya lumaban ng parehas, ano? Lumaban siya ng patas. Labanan nyo si VP Sara ng parehas. O, di ba? Yung walang dayaan, walang gipitan, walang hindi kayo magsasampa ng disqualification, ganyan yan eh. Puro panggigipit, panggugulang dahil nasa kapangyarihan. Ganyan yung ginagawa eh. Hindi ba kayo makalaban ng patas? Hindi nyo kaya? No?
o hindi talaga kayo uubra. Tama, di ba? Hindi kayo uubra no? Kailangan may konting gulang o garapalang gulang. O sino pa yung apat? Si Coco Pimentel, di ba? Si Coco Pimentel mawawala na. Mawawala na siya sa 20th Congress. Grace Po, Nancy Binay, Sherwin Gatchalian. Yan yung 5 dakdak ng dakdak. Masakit din yan ha. Sabihan mo yung kasamahan mong senador, dakdak ng dakdak. Ha? Si Coco, Grace Po, Nancy Binay, mawawala na po sa 20th Congress. Mga graduate na po ito, nakadalawang termino na to at hindi na pwedeng ang tumakbo sa pagkasenador. Kaya si Coco Pimentel tumakbo ng mayor sa Marikina. O Lats. O Lats kung kumampi ka sa Duterte, baka nanalo ka pa. Si Sherwin Gatchalian hanggang 2028 pa yung term. So ang babalik na lang si Sherwin at si Risa Hontiveros. Yung tatlo na gusto yatang ma-impeach si BP Sara, walay na. So exit na sila, no? Ang papasok naman sa limang senador sa administrasyon, Soto, Lacson, Pia Cayetano, Lapid, Erwin Tulfo, no? Yan yung madadagdag sa mga administration slate, no? Pero mamaya natin na pag-usapan niya. Si Sherwin Gatchalian, ito po'y grupo ni Mig Zubiri. Ewan ko lang bakit sumalungat siya, no? Sumalungat si Sherwin. Ang hinihinala ko dahil kay Rex Gatchalian. Si Rex Gatchalian ay secretary ng DSWD. Hindi ko alam kung sino nag-appoint diyan. Kasi hindi naman si Bongbong ang lahat ng nag-a-appoint. May mga bali-balita, di ba? Si Lisa ang nag-a-appoint sa mga uniformed men. Ang tindi. At yung iba, si Tamba ang nag-a-appoint. baka ang nag-appoint dito kay Rex Gatchalian ay si Tamba. Paano ka kontra kay Tamba? Sherwin Gatchalian. Di parang hawak ka sa parang may tali ka sa ilong, no? Parang baka, no? Hila-hila ka ni Tamba. Ang hirap ng ganyan. Walang kwenta ka. Walang kwentang senador pag ganyan. Andun yung kapatid niya wala siyang magagawa. No choice. Kung papalag siya, tanggal ang kapatid niya, si Rex Gatchalian. May ambisyon pa to na tumakbong senador sa 2028. Kala niyo, hindi ko alam nabisto yan ni Bongo doon sa hearing. Nakaraang taon pa na may balak itong tumakbo si Rex Gatchalian sa pagkasenador sa 2028. So yan, ginagamit yung DSWD. So dito naman sa papasok na senador, Soto, Lacson, Pia Cayetano, Lito Lapid, Erwin Tulfo. Si Soto Lacson inendorse ng Iglesia ni Cristo. Malamang yan, hindi papanig yan sa para ma-impeach si BP Sara dahil ang Iglesia ni Cristo, di ba? Hindi pabor sa impeachment. Si Pia Cayetano, syempre, andyan yung kapatid niyang si Alan Peter, mag-iiba pa ba sila? Si Lito Lapid, bumoto. Bumoto pabor na ibalik ang articles of impeachment sa Congress. Kasama po si Lito Lapid doon Meron nga siyang picture. Nagkakagulo na magsusunto ka na si Robin saka si Joel Siya nakaupo pa rin. Nakatingin lang Ayos din to si Lito Lapid. Hindi na nga nagsasalita, hindi pa rin gumagalaw. Hindi kaya ma-stroke ito Pero naniniwala ako na itong impeachment ni VP Sara ay tatawid sa 20th Congress. Bagaman ayaw nila na ma-impeach si VP Sara, ang tinutukoy ko rito yung ibang senador na kakampi naman ni VP Sara. Gusto pa rin nila matuloy ang impeachment kasi magagamit nila itong parang platform itong impeachment trial ni VP Sara. Magiging platform nila ito
magagamit nila ito para mag-grandstanding. O, andyan si Risa Ontiveros, gagamitin niya yan. Andyan sila Cayetano. Yung bang magpapapogi, magpapaganda, yung magpapagalingan, magagamit nila itong impeachment trial ni BP Sara bago nila i-acquit si BP Sara. Nandyan din si Cheese. So talagang yan, pagalingan yan, magga-grandstanding yan. Kaya naniniwala ko natatawid ito. Tatawid sa 20th Congress. At bahala na si Lord kung anong sapitin ni BP Sara. Pero makikita naman natin, halimbawang matuloy yan, makikita ng taong bayan kung may laman ba ang kanilang mga ebidensya o baka lugaw lang. Okay, ito, papakita po natin yung kamuntik-muntika ng magsuntukan, yung dalawang si Testaman at si Bad Boy. Sinugod na po ni Robin Padilla eh. Nakaamba na eh. Tatampalin na lang eh. Nakaganon si Robin eh. Pero bumuka yung bumuka yung kamay niya eh. Gumanon eh. Parang tatampalin na ng ganon eh. si Robin kasi yan eh. Street fighter yan eh. Dati nang talagang nakikipagsakukan yan, nakikipagbasag ulo yan sa kalye. Kasi halos kasi kaedad ko yan eh. So tinutukan ko rin yan si Robin at laging may interview yan. Yun yung mga nababanggit niya sa kanyang interview. At si Robin naman habang inaawat, lalong sumusugod. Ganyan yata talaga yung mga nagwawala pag inaawat, no? Lalong nagmamatapang eh. Awat na awat si Bato eh. Ayan, no? Subukan mong wag awatin. Kayaan mo, hindi susugod yan. Pero si Robin talagang kumakasayan. Nakikipagrambulan talaga yan. Sa kalye, no? Sa totoong buhay yan. Naalala ko pa, nagkaaway yan, yung mga Padilla at sila Anjo Iliana. Nagkaaway yan. Parang dito sila banda nakatira sa Fairview noon eh. Ang kakampi naman ni Anjo Iliana, yan sila Richard Gomez at yung dating asawa ni Janice, si Jan Estrada. Yan yung mga magtutropa. Tapos pamilya Padilla, nagkaaway yung mga yan. At nagkasapukan yata rin yan sa Star Olympics si Goma. Kumakasa talaga yan si Robin. Pero being a senator, hindi na dapat hindi na maganda yung lalo na magkasakitan, magkatuluyan, no? Mag-abot, no? Hindi na maganda para sa paningin ng taong bayan. Nagkakaganyan sa Senado. Kasi ang kanilang tungkulin ay maglingkod sa bayan, maglingkod sa bansa. Paano sila makakapaglingkod sa bayan at sa bansa kung ganyan nagkakagulo sila, no? Pero talagang nangyayari yan sa ibang bansa. Doon sa parliament, talagang rambulan. Kung ano madampot mo, ibabato mo. Ganun yung napanood natin dati. Rambulan talaga. Parang congress yun eh. Yung parliament, madami silang mga congressman, kunyari, no? Ganun yung napapanood natin. Talagang nag-aabot. Nagkakainitan pagdating sa issue, sa mga debate. So, hindi nakakapagpigil yung iba. Talagang nangyayari yan. Ang alam ko lang, correct me if I'm wrong, nag-motion ng resolusyon si Robin Padilla para i-terminate na ang impeachment trial, no, dito sa 19th Congress. Kasi wala na nga rin panahon, no? Tapos tumayo yata si Joel Villanueva at nag-object.
balak harangin itong resolusyon ni Robin Padilla. Sa bandang huli, bumoto rin naman si Joel Villanueva para pumabor sa motion ni De La Rosa at ni Cayetano. So, parang nagkaisa rin sila. Ayaw lang siguro na ma-dismiss. Pero yung ginawa nila Cayetano, parang dismissal na rin. Pero syempre, hindi aaminin nila Cheese. Magkakaano yan eh. Magkakadikit yan eh. Si Cheese Escudero sa si Alan Cayetano. Magkakadikit yan. Inamyendahan nila yung motion ni Bato. Kasi parang hindi naman din makakakuha ng numero yung dismissal. Kaya inamyendahan ni Cayetano. At alam na ni Cheese Escudero yan na magre-raise baka nag-usap na yan si Cheese saka si Alan Cayetano. Pero sa bandang huli, nagkaya ka pa naman, nagkaayos naman yung dalawa. Si Testaman at si Bad Boy. Nagkaya ka pa at muntik na yata maglaplapan. Anyway, pakinggan po natin si Amy Marcos, no? Hanggang ngayon, nakikita natin na patuloy si Amy Marcos sa pagtatanggol at pagpoprotekta sa ating Vice President. So, pakinggan po natin yung kanyang SKL. Wait lang. Sang-ayon po ako sa motion ni na Senator Judge De La Rosa at Senator Judge Cayetano, basta't maliwanag na ititigil ang proseso hanggat di natutupad ang dalawang kondisyon na sinaad ng ating amendment. Ang sabi, accountability. Accountability ba talaga? May dalawang SKL ako dyan. Una, SKL, share ko lang na si VP Inday Sara ay sinampahan ng kaso sa Komisyon ng Audit, ang COA, sinampahan ng kaso sa Supreme Court, sinampahan ng kaso sa iba't iba pang korte, sinampahan ng kaso ng Department of Justice, pati na rin ng PNP, at sinampahan ng kaso ng disbarment. At kanina lamang, may panibagong isasampang 612 million Nako. na namang confidential fund ng OVP at ng Department of Education. Walang tigil na kaso. Kung accountability ang tunay na gusto ng mga birit ng birit, bakit hindi pag-usayan ang mga kaso para panagutin si VP Inday sa mga yan? May multa yan, may kulong, if ever mapatunayan. Aba, damang-dama ang accountability. Tama. Yan. Itong impeachment na inipit, inupuan, nilimliman, minadali, ibinalibag sa Senado sa dulo ng sesyon. Ito ay ang pinakamaliit na iskinita ng accountability na yan. Itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahe ng isang publiko at walang uuwian, kundi pag-disqualify Yun. kay VP Inday Sara para sa eleksyon ng 2028. Ayun! Nandyan kaya si Risa Hontiveros, naririnig kaya yung speech ni Amy Marcos. Ewan ko kung nasasaktan si tinatablan pa si Risa Hontiveros Kasi medyo matindi yung banat, di ba? O magprangkahan tayo. Talaga namang itong impeachment ay para ma-disqualify si VP Sara sa 2028 para hindi makatakbo. Ayan yung sinasabi ko kanina kung talagang tatakbo kayo, dapat lumabang kayo ng patas. Itong impeachment para to sa 2028. Yan lang po yun. Sana paminsan-minsan babanggitin natin ito na ang impeachment is for disqualification lang for 2028 para hindi makatakbo si VP Sara. Sana banggitin ng ibang mga DDS yan kahit paminsan-minsan
Baka kasi nakakalimutan sa dahil busy tayo sa impeachment. Lamang ito, pinahihirapan pa natin ang ating mga sarili. Mm. Alam naman nating lahat, tayo at ang sambayanan, hindi accountability ito. Oo. Tungkol ito sa pagpigil kay VP Inday Sara para sa 2028. O yun. Huwag na tayo mag-production number. Yan ang gustong puntiryahin. Kaya ang pangalawa kong SKL, ikalawa SKL, saan ka lulugar? Ayun. Kapag umuo ka sa pagpatuloy ng impeachment, magpadala ka sa mga ambisyoso ng 2028. Kapag pinadismiss o pinaremand mo naman, sasabihan kang pinoprotektahan mo si Inday. SKL, saan ka lulugar? Ako sa tama. Ayun. Magpakatotoo tayo, mga kapatid na hukom at senador. Malayo pa ang 2028. Oo. Maraming gutom at naghihintay ng serbisyo mula sa Senado. Ayun. Hindi tanga ang Pilipino. Alam natin ang motibo at tunay na pakay ng mga lulong sa ambisyon at kapangyarihan. Ayun. Maraming salamat po. Sino bang lulong na sinasabihan? Lulong sa ambisyon at kapangyarihan. May ambisyon ba si Risa Hontiveros? Hindi tanga ang mga Pilipino sa mga anti-Duterte. Akala nyo, malilinlang nyo ang mga karamihan, ang majority ng mga Pilipino. Yan, yung nagdaan na 2025 election. Yan ang resulta. At dito po sa desisyon ng Senado na ibalik ang articles of impeachment sa Kamara, ay nag-iyakan na si Chel Jokno, si Laila de Lima, nagdadrama na. Ganyan po ang gagawin niyan. Parang sila yung api, no? Sangkot ka sa droga, te. Sangkot ka sa droga. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye.